Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, dahil sa paglaklak ng ating bida ng lason mula sa Blood Python, ang mana sa katawan nito ay talagang nag-improve ng husto, iyon ay dahil naging isa na ang kanyang katawan at ang abilidad ng mula sa Blood Python. Kaya ang mga sugat nito sa katawan ay agad na gumaling, at ang kanyang itsura rin naman ay halos hindi na makilala ng mga tauhan nito dahil talagang napakakisig na ng itsura ng ating bida. Kaya tuloy ang pastahan ni Ghislaine, Claude at ni Alfoy. Pagpapatuloy, nagkatinginan ng mga bearang mandirigma, pawang may halong pagtataka at pagkalito ang mga mukha nila. Karaniwang kapag binanggit ang gubat ng mga halimaw, iisang bagay lang agad ang naiisip ng lahat, ang paghuhukay ng runestones, isang mahalagang likas na yaman. Pero sa pagkakataong ito, tila kakaiba ang layunin. Napakaraming car itong dala, higit pa sa kailanman nilang ginamit para sa paghuhukay ng runestones. At higit na nakagugulat, hindi rin pickaxe ang dala ng karamihan kundi mga pala. Kung handa na kayo, alis na tayo. Sigaw ni Ghislaine na waring hindi na kailangang magpaliwanag pa. Kailan nga ba siya naging bukas sa pagbibigay ng detalyeng paliwanag? Noon pa man, nasanay na ang mga mandirigma na sundan na lamang si Ghislaine, kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang direksyon o layunin. At gaya ng dati, sinundan nila siya. Tulad ng hangin na nagmamadali, nilakbay nila ang mga burol at kapatagan, at sa loob ng 2 araw, narating nila ang bayan ng Ferdium. Sa harapan ng gubat ng mga halimaw, isang bantay na nagngangalang Scovan ang napataas ang kilay ng masilayan ang papalapit na grupo mula sa malayo. Dumarating dating naman sila para sa runestones, pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong karaming kariton. Ano to, balak niyong kuhanin lahat ngayon? Tanong niyang pabirong may pag-aalinlangan. Ngunit agad ding napatunayang mali ang kanyang hinala. Bigla kasing lumiko sa di inaasahang direksyon sina Ghislaine at ang mga kasama niya, palayo sa karaniwang lugar kung saan kinukuha ang mga runestones. Bata pa, Baron. Saan kayo pupunta? Hindi yan ang daan. Sigaw ni Scovan, na nabiglat na taranta. Ang dating daan na tinahak ni Ghislaine ay ngayoy maayos na, may mga bakod na yari sa kahoy sa magkabilang gilid, ligtas sa halimaw. Pero ang tinahak ng pangkat ay isang lugar na hindi pa nararating ng tao, isang lugar na nilalangkapan pa ng mga nilalang ng gubat. Agad siyang kumilos para sundan sila, ngunit huli na. Wala na ang grupo sa paningin. Nabaon na sila sa masukal at madilim na kalaliman ng gubat. Ano na naman tong pinaggagawa nila? Bulong ni Scovan habang kinakamot ang batok. Siguro may natuklasan silang bago, dagdag naman ni Ricardo, na noon pa'y tahimik lang sa tabi. Hindi natin kayang basahin ang iniisip ng taong yun. Mas madali pang magkunwaring wala tayong alam, sagot ni Scovan, sabay iling. Sa kailaliman ng gubat, hindi na nila pinansin ang mga bulong sa likod. Tuloy-tuloy lang si Ghislaine sa pagtakbo, gaya ng buhawi na walang patutunguhang tiyak kundi ang gitna ng unos. Habang lalo silang lumalalim sa gubat, unti-unting sumikip ang daan. Ang mga sanga ng punong matitipuno ay tila nagsasalubong para pigilan ang sinumang makalampas. Putulin ang tali ng mga kariton. Sigaw ni Ghislaine. Walang pag-aalinlangang inalis ng mga mandirigma ang pagkakatali ng kariton sa kanilang mga kabayo. Sa gayon, naging mas magaan ang daloy ng kanilang pagtakbo. Mabilis silang humabol sa unahan. At sa kanilang harapan, mga dambuhalang puno na pamilyar na sa kanila, ang mga deer's ants. Mga halimaw na mistulang puno, mapanlinlang at mapanganib. Noon, nagkunwari lamang ang mga ito bilang bahagi ng kalikasan, tahimik at hindi gumagalaw. Ngunit ngayon, hindi na sila papayag na paikutan muli. Sugurin. Muling sigaw ni Ghislaine. Ano to? Biglaan masyado. Reklamo ng isa sa mga mandirigma. Pero walang oras para magreklamo. Sa tagal ng kanilang pagsasanay matapos ang nakaraang digmaan, naging likas na sa kanila ang lumaban sa utos ni Ghislaine.
Sumugod sila, mabilis, buong lakas, waring isang hukbong ginabayan ng hangin mismo. Sa isang iglap, binasag ng kanilang mga sibat ang katawang matitibay ng mga deer's ants. Boom! Roar! Ang mga halimaw ay hindi nakapaghanda. Ang kanilang mga balat na tila kahoy ay napasok ng matutulis na sibat. Sa bilis ng kilos ng grupo, hindi na nakapagtago ang mga ito. Ngunit hindi lahat ay naging maayos para sa mga mandirigma. May mga nalaglag sa kabayo, may nawalan ng sandata, at ilang kabayo ang nasugatan. Tumayo si Ghislaine sa gitna ng labanan, bumagsak ang katawan ng isa sa mga ants sa harap niya. Muli siyang sumigaw. Kapag namatay ang kabayo nyo, 500 ikot sa training ground. Maggrupo kayo, 3 kada halimaw. Boss, sana man lang binigyan mo kami ng babala. Reklamo ng isa, ngunit natawa lamang si Ghislaine. Bibigyan ba kayo ng babala ng mga kalaban kapag aatake na sila? Sa gitna ng putukan at mga sigaw ng halimaw, iniwan ni Ghislaine ang kanyang sibat at tumalon mula sa kabayo. Sa isang kisap mata, nagliyab ang kanyang mga mata sa pulang liwanag, isang senyales ng second stage activation ng kanyang core. Bang! Bang! R-R-O-O-O-A-A-A-R-R-R-R. Sa isang iglap lang, 2 malalakas na suntok ang tumama sa katawan ng dambuhalang deer's ant, at ang resulta. Nahati ito sa 3 piraso. Wasak, buhaghag, parang kahoy na pinulbos ng kidlat. Mabilis na gumalaw si Ghislaine, tila isang aninong naglalakbay sa gitna ng kagubatan. Sa bawat liko, bawat patakbo, at bawat suntok niya, may kasamang kamatayan. Isa-isang nolipol ang mga halimaw na natrap ng mga mercenaryo sa kanilang mga depensibong pormasayon. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay lumaganap sa hangin. Reroowar, isang huling ungol ng halimaw ang umalangaw, at pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak na rin ang huling deer's ant, walang buhay, nabalot ng alikabok at lupa ng kagubatan. Sa katotohanan, hindi naman ganoon karami ang napatay ng mga mercenaryo. Ang tunay na nagtapos sa laban ay walang iba kundi sina Ghislaine at Gillian. Ang pagtuturo ng teknik sa mana cultivation, pwede nang ipagpaliban sa ibang araw. Sa ngayon, sapat na ang natutunan ng grupo sa pamamagitan ng aktwal na pakikipaglaban. Mataimtim na minasdan ni Ghislaine ang paligid, sinuri ang bawat sulok, at pagkatapos ay nagtanong, malamig ang tinig. May namatay ba? Walang sumagot. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay hindi bunga ng takot kundi ng ginhawang walang sinuman ang nasawi. Kung ganoon, lumapit ang mga nawalan ng kabayo, sabi ng ating bida. Mahigit 20 mercenaryo ang lumantad, dala ang mabigat na ekspresyon ng pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Mahirap nang asahan na mailigtas pa ang mga kabayo sa gitna ng kaguluhan ng labanan. Ngunit dahil may ilan pa rin na nakapagligtas sa kanilang kabayo, mas lalong nakabigat ang kalooban ng mga nawalan, wala silang may pakitang dahilan upang magreklamo. Pagbalik natin sa estate, tumakbo kayo ng 500 ikot sa training grounds at sumama sa espesyal na pagsasanay. Sa ngayon, hiramin niyo muna ang mga kabayo mula sa Ferdium at kunin ang mga karwaheng na iwan natin sa daan. Ang iba, magpahinga muna kayo. Makaraan ang ilang sandali, bumalik ang mga mercenaryong nawalan ng kabayo. Bitbit nila ang mga bagong sakay at ang mga karwaheng iniwan sa daan. Doon ay hinati ni Ghislaine ang bawat karwahe para sa bawat mercenaryo, at siya mismo ay humawak ng pala. Simula ngayon, magsimulang maghakot ng lupa mula rito. Ilagay sa karwahe at huwag titigil hanggat hindi puno. Nagtaka ang lahat. Lupa. Pagkatapos ng madugong laban, ang gantimpala nila ay lupa. Hindi man nila maintindihan ang utos, sanay na ang katawan nilang sumunod. Kaya't walang tanong-tanong, nagsimula silang maghukay at magpala. Habang abala ang mga sundalo sa paghakot ng lupa, maingat na lumapit si Gillian kay Ghislaine at tahimik na nagtanong. Kamahalan, bakit po natin kinukuha ang lupang ito? Saglit na nag-isip si Ghislaine bago tumugon. Ang Forest of Beasts ay hindi pa nasasaling ng kamay ng tao sa loob ng napakahabang panahon. Ibig sabihin, nanatili pa ang natural na kasaganahan ng lupa. Talaga po. Yumuko si Ghislaine at kumuha ng isang dakot ng lupa. Itinaas niya ito sa liwanag, ipinakita kay Gillian. Tingnan mo ito. Itim ang kulay, lubhang naiiba sa lupa natin sa estate, di ba? Siguro po kasi iba lang ang lokasyon.
Umiling si Ghislaine. Hindi lang iyon. Dahil sa tagal ng panahon, napakaraming daong nahulog, mga bangkay ng halimaw na nabulok, lahat iyan ay naging pataba. Kaya't likas na mas masustansya ito kumpara sa lupang paulit-ulit na sinasaka. Grabe, hindi napigilan ni Gillian ang humanga. Bagamat hindi naman bago ang ideya ni Ghislaine, nakapagtataka pa ring marinig ito mula sa isang mandirigmang tulad niya. Punong-puno ng buhay ang gubat na ito. Tingnan mo ang laki ng mga halaman, ng mga puno, pati na rin ng mga halimaw. Kapag hinalo natin ang lupang ito sa tigang na lupa sa estate, unti-unti yung babalik sa sigla. At kung may oras tayo, pwede pa tayong magtanim dito. Habang sila'y nag-uusap, lumapit ang mga mercenaryo at inulat na napuno na nila ang mga karwahe. Mabilis at maayos ang trabaho, sadyang malalakas ang mga katawan nila. Pagkatapos itali muli ang mga karwahe sa mga kabayo, lumisa na sila mula sa Forest of Beasts. Thud, thud, thud. Ang tunog ng mga kabayong may hilahil ang karwahe, puno ng lupa, papalayo sa kagubatan. Samantala, si Scoven at Ricardo ay nanatiling nakatunganga, nakatitig sa kanilang paglisan. Lupa lang naman yan, bakit tila ginto kung ituring? Hindi ba ikaw din ang nagsabi na wag na lang natin isipin? Oo nga, tama ka, bahala na nga, sabi ni Scoven at ni Ricardo. Pagbalik sa estate, kaagad tinawag ni Ghislaine ang mga manggagawa at inutusan. Paghaluin niyo ang lupang ito sa mga bagong bukirin. Isang bahagi ng lumang lupa, dalawang bahagi ng bago. Nagkatinginan ang mga manggagawa, halatang naguguluhan. Saan nanggaling ang lupa? Bakit kailangang ihalo? Isang matandang lalaki ang maingat na nagtanong. Paumanhin, kamahalan. Anong klaseng lupa po ito? Napakatandang lupa. Isipin niyo na lang na parang compost. Napakunot noo ang matanda. Kamahalab, ilang ulit na po naming sinubukang patabi ng lupa gamit ang abono. Tigang at buhaghag ang lupa sa Fenris. Hindi tumutubo ang pananim. Marami na silang sinubukang pataba, dumi ng hayop, damong bulok, ngunit walang nangyari. At dalawang bahagi ng compost sa isang bahagi ng lupa. Parang sobra naman po. Hindi. Tama lang yan, sagot naman ng ating bida. Pero may spell ka ring ginamit para panatilihing basa at mainit ang lupa. Kung ganito karami ang compost, baka mabulok lahat ng tanim, sabi ng matanda na talagang nag-mamarunong pa sa ating bida. Mas mabuti yan, para walang damo at peste. Pero, napabuntong hininga ang matanda, kung ni damo ay hindi tatubo, paano pa ang gulay? Si Ghislaine ay nanatiling kumbinsido. Ang kanyang mga paliwanag ay hindi madaling tanggapin, ngunit wala rin naman silang magawa. Utos ng pinuno ng kanilang teritoryo ay iniutos sa kanila. Sisimulan na po namin. Siguraduhin yung pantay ang pagkakahalo at maayos ang paghahasik. Opo, pagkaalis ni Ghislaine, nagsimula ang gawain, kasama ang kaba at pangambang sama-sama sa bawat hakbang. Hindi pa rin sumusuko ang punong tagapamahala. Parang malapit na ang takdang araw. Baka hindi sapat ang epekto ng sumpa. Sa ilalim ng araw, nagsimulang maghasik ang mga tao. Umaasa sila, ngunit may bahid ng pagdududa. Gusto nilang maniwala kay Ghislaine, ngunit ang lupang iyon, parang imposibleng mabuhay. Sa loob ng estate, si Belinda ay napakagat sa kanyang mga kuko. Isang linggo na lang, ubos na ang pondo, paubos na rin ang lakas tao. Kapag nabigo sila, hindi lang pera ang mawawala, pati dangal ni Ghislaine. Kung kumalat ang balitang natalo siya sa pastahan sa sarili niyang nasasakupan, baka mawalan siya ng puwang sa lipunan ng mga maharlika. Muli siyang mapapabilang sa mga bastos, walang pakundangang mandirigma, at baka kailanganin niyang gumawa ng mas matinding kabayanihan para lang mabawi ang kanyang reputasyon. Kung kinidnap ko na lang kaya ang Claude na iyon. Nakakabaliw na talaga to. Dumaan ang mga araw na pan ng kaba, tahimik na inis, at buntong hininga. Isang araw bago ang takdang petsa, napabuntong hininga si Claude at ngumiti ng maluwag. Wala naman pala, nag-alala pa ako. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kakumpiyansa si Ghislaine. Pero heto na, malapit nang matapos ang pastahan at walang himala. Sa isang pagpupulong sa pangunahing bulwagan, iniulat niya ang lahat. Iyon lang po, bagamat naging mahirap, nagustuhan ko naman ang pananatili rito. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang loob po ninyo kamahalan, para sa amin ni Anna. Payak ang sagot ni Ghislaine, walang emosyon.
Hindi pa naman huli para sa pamamaalam. May isang araw pa. Ano pa bang pwedeng mangyari sa loob ng isang araw? Basta't bukas, lilinisin ko na lang ang mga gamit ko at aalis. Tahimik ang mga kasamahan. Ramdam ang tensyon sa paligid. Tanging si Kaur lamang ang patagang natawa. Masaya si Claude. Naglakad-lakad siya, binati ang lahat. Paalam sa inyong lahat. Maglalakbay na ako patungo sa tunay kong kalayaan. Sana makamit nyo rin ang sa inyo. Tahimik ang silid. Naramdaman ni Claude na siya lang ang masaya. Malaya na si Claude. Sigaw niya, nakataas ang dalawang kamay. Pero biglang bumukas ang pinto, isang tauhang taga-inspeksyon ang humahanggos, mapatla ang mukha. Ang mga tanim, tumubo na po. Kakakatubo lang, imposible to. Mali ba kami ng tingin? Anong sabi mo? Nanlaki ang mata ni Claude. Hindi makapaniwala. Tumayo si Ghislaine, unti-unting lumilitaw ang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Tara, tingnan natin. Dumating na ang oras ng pagtutuos. Dito na natin malalaman kung magpapatuloy ba ang napakagandang ngiti ni Claude, o mauwi na talaga ito sa matinding bangungot, dahil 10 taon silang magtatrabaho ni Alfoy na walang sweldo. Abangan! Siya nga pala, marami pa ring hindi nagki-claim ng kanilang panalo sa katatapos lang na paraffle, ayaw ba ninyo ng inyong premyo? At gusto ko lang i-shoutout ang mga nagpapadala ng tulong sa ating channel na ito. Ang inyong mga padala ay isasama ko rin po sa mga paraffle natin, para makatulong po sa iba. Shoutout po sa inyo, Nelson Adipen, Mr. F. Shoutout rin po sa inyo na mga nag-join sa channel na ito, Joka Castro, Boriguir Khalid, at Anita Yamamoto. Maraming salamat po sa inyong mga tulong, salamat po sa inyong lahat mga ka-recap. Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat.